no? Yung, tandaan niyo yung 1 Corinthians 15, ito yung tinatawag natin na resurrection chapter. Kung may tinatawag na love chapter, meron tinatawag na resurrection chapter. Ito yung 1 Corinthians 15. At nandito po marami kayong mamabasa tungkol sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand. Bahagi po ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang muling pagkabuhay. No? Kung hindi po muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, sabi nga po ni Pablo ay walang kabuluhan at hindi pa rin po tayo ligtas hanggang sa ngayon. Sabi nga po ng ilan na kung nais mong i-debunk o nais mong sabihin na hindi totoo ang Kristyanismo, isa lang ang pwede mo siguro or pinakakailangan mong patunayan na hindi totoo. No? Ito po yung resurrection ni Jesus. Kasi kung hindi siya nag-resurrect, lahat ng itinuro ng ating Panginoon sa Kristo ay walang kabuluhan. O sabihin na natin hindi totoo ang Kristyanismo. Kaya isa sa napakahalagang kaalaman o katuruan o doktrina, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. No? Kaya sabi niya dito, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Kaya naniniwala tayo magkakaroon din ng muling pagkabuhay, no, para sa lahat ng mga mananampalataya. And then sabi niya, and if Christ, ito yung sinasabi ko, and if Christ be not risen, then is our preaching vain and your faith is also vain. Walang kabuluhan yung ating pananampalataya, walang kwenta ang Kristyanismo kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. And if Christ be not raised, your faith is vain, you are yet in your sins. Ito yung kaganapan ng kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng mga tao, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Alright? And then ito, sino ba yung pinapakinggan kong preacher noong isang araw? Yung tungkol sa death. Tama si Tim Keller nga ata. Sabi niya nga ito yung kinote niya eh. Ito, actually, this is a quotation from the Old Testament. Then sabi niya nga, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Siguro bigyan ko ng konting emphasis yung verse 56. Ang sabi ulit dyan, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So yung unang phrase, sabi nga dyan, di ba, sting of death is sin. So, kaya ka nagkakaroon ng kamatayan, hindi lang ng katawan, kundi maging ng kaluluwa, ay dahil sa kasalanan. Pero, ang kapangyarihan or yung katibayan ng kasalanan ay ang batas. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng batas ng Diyos, ay napapatunayan natin na makasalanan ng isang tao, therefore, karapat-dapat siyang mamatay. Kaya sabi sa verse 57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Yan. So, ito yung sinasabi ko rin na ang kaligtasan po natin, hindi lang po si Jesus Christ ang gumawa. Ang kaligtasan po natin ang gumawa ay ang Trinity. Why? Kasi ang nag-resurrect kay Jesus Christ ay ang Trinity. Paano? No? Una po, yung siya po si Jesus Christ ay muling binuhay din po ng Ama. Sabi po dun nga sa verse 15, yea, and we are found false witnesses of God because we have testified of God, this is pertaining the Father, that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. So, ang muling nagbuhay kay Jesus Christ, actually isa lang to sa mga verse, ang muling nagbuhay kay Jesus Christ ay ang God the Father. Ayan. And yes, ang Holy Spirit din ang nag-resurrect kay Jesus Christ. Romans 8:11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus, yan, okay? So, sino yung muling nagbuhay kay Jesus Christ? Ang sabi dito sa Romans 8, si Paul din na nagsulat, sabi niya, ay ang banal na Espiritu. Ayan, sabi niya, from the dead, dwell in you. So, siya yung nananahan sa atin. Alright? Diretso na natin. And of course, si Jesus Christ, muli niyang binuhay yung kanyang sarili. Kaya nga yung difference nung kay
Si Lazarus, pinalabas pa ni Jesus Christ sa kanyang tomb. Okay, doon sa may burial niya. Then, paglabas ni Lazarus, ano pa siya, parang mummified pa, nakabalot pa ng tela. Yung kay Jesus Christ, nung lumabas siya ng kanyang tomb, 'di ba, ang sabing gano'n, nakita nila Peter tsaka ni John nakatupi. Okay? Na nagsi-circulate na naman yung video na ang sabi, yung kaya daw nakatupi yung kay Jesus, yung sa ulunan, kasi daw, meron daw kultura ang mga Hudyo na kapag nakatupi, ibig sabihin hindi pa raw tapos kumain. Okay, babalik pa. Walang ganong kultura ang Hudyo. Ewan ko saan nila nakuha yun. Dati kasi narinig ko yun, tapos, syempre, kailangan mo i-confirm every naririnig mo, di ba? Kasi nanap ko siya kung saan siya sa Jewish culture. Wala. Ewan ko bakit may ganun na umikot. Ewan ko sinong gumawa nagsimula nun. So, walang ganon. The only reason that I see, dagdagan nyo na lang ako kung mayroon akong hindi pa alam, na kung bakit nakatupi, the reason for that is Jesus would like to say na binuhay niya yung kanyang sarili. 'Di ba? Walang kailangan kung magpakawala sa kanya katulad kay Lazarus. Kaya niyang buhayin yung kanyang sarili. John 10:18, sabi ni Jesus, "No man take it from me pertaining to his life, but I lay it down of myself. I have power to lay it down. I have power to take it again." So may sabi ni Jesus Christ, may kapangyarihan akong buhayin ulit yung aking sarili. Ayan. So, tandaan ninyo, ang kaligtasan ng bawat isa sa atin, hindi lang po si Jesus Christ ang gumawa. Ang Father, Son, at ang Holy Spirit. Hindi lang po resurrection. Tandaan niyo yan, ha? Bakit? Ito yung tatlong P. Father ang planner, si Jesus ang performer, Holy Spirit ang preserver. Okay? Father ang planner, si Jesus ang performer, ang Holy Spirit ang preserver. Bakit? For God so loved the world that He sent His only Son. Sino yung nagplano? Father. Sino yung gumawa? Si Jesus. Sino yung nagpe-preserve ng kaligtasan natin? Nagbigay ng seal? Holy Spirit. So, trabaho ng Trinity yung kaligtasan natin. Kaya hanggang sa resurrection. Pagdating ng araw, kung gusto niyo Old Testament reference, Isaiah 48:16-17. Sabi doon, pinadala the Redeemer of Israel, Jesus Christ. Pinadala ang Redeemer of Israel ng Father and His Spirit. So, yan. Kaya Trinity ang nagliligtas sa atin. Ngayon, nadaanan sa mga kung nakakaalala ng reliability and accuracy ng scriptures, na pag-aralan natin ito dati, dito ko siya pinasok. So, this is more on evidential or sabihin na natin na factual basis ng pag-aaral ng resurrection ni Jesus. Kasi nga, ayun yung kailangan lang i-debunk to prove na hindi totoo ang Christianity. So, we would like to prove otherwise. Alright? So, ano yung mga established fact na natin? Okay? Ito yung mga testimonies ng mga, sabihin na natin, eyewitnesses of that time. Ang sabi kasi naman ng mga maraming tao, ay wala naman nakakita, wala naman nandoon eh. Pero paano na mapapatunayan na si Rizal talagang namatay? Na sinulot niya talaga ang El Fili, ang Noli Me Tangere. No? Bakit mo nalaman kung saan siya namatay? History. Okay? Witnesses, writers of those events. So, ganun din sa resurrection or sabihin na natin death and resurrection ni Jesus Christ. Okay? Hindi na natin babasahin, pero ayan, 'di ba? Si Mary Magdalene, siya nagkwento mismo kung paano na si Jesus Christ nakipag-usap sa kanya. Ang first eyewitness ay si Mary Magdalene. Okay? Actually, ang second eyewitness, yung group of women. Ang third eyewitness is yung 2 disciples to Emmaus. Ito yun sila. Diba naalala nyo, around, ilang kilometers ba yun? 50? 50 kilometers ata or 60 kilometers. Ayan, galing Jerusalem. Yung dalawang disciples, walang pangalan. Suko na sila kasi namatay na si Jesus. Hindi nila alam ang kausap nila si Jesus. Nalaman nila nung nag-breaking of bread. Hindi nila, si Jesus pala yung kausap natin all along. Biglang nawala si Jesus. Pumunta na bigla ng Jerusalem, kaya bumalik sila ng Jerusalem. So, ayan. Eyewitnesses yung 2 disciples to Emmaus. Okay? Yung 11 disciples,
Ha? Yung that same day din gabi na. No, yung sa may upper room nagpakita si Jesus. Kaso nga lang wala doon si Thomas. Dapat 10 lang pala ito. Okay. Ay, tapos si James, hindi natin nabasa sa Gospels, nabasa natin sa 1 Corinthians 15 na kahit non-believer pa si James, nag-appear si James the Just. May tatlong James sa Bible. Si James the Great, kapatid ni John, Zebedee. Si James Alphaeus, ay yung si James the Less. Tapos si James the Just, ito yung kapatid ni Jesus Christ. Nakita niya rin yung resurrection ni Jesus Christ, resurrected body ni Jesus. Okay, may nabasa tayo sa 1 Corinthians 15 na mayroong 500 na mga mananampalatayang nakita si Jesus at the same time. Okay, sabi ng mga tao, baka daw na naginip lang. Pambira, limang tao, pare-pareho pa naginip, no? Okay. And then, si Apostol Pablo. Alam nyo, sa lahat ng eyewitnesses, ang pinaka matibay na testimony kay Paul. Why? Kasi si Paul yung enemy of the Christian movement before. Kaya siya yung pinakamatibay na eyewitness. Bakit? Kasi hinahunting niya yung ibang eyewitness until siya mismo yung maging witness. Yan. Okay. Sabi ng cold case ni Jim Warner Wallace, parang cold case na yung resurrection ni Jesus or yung events tungkol sa last days ni Jesus Christ sa lupa. Kasi sabi niya, ang tagal na nangyari nun, okay, wala nang buhay sa kasalukuyan, wala tayong sabihin natin forensic evidence, hindi na natin i-argue yung tungkol sa muka. Kasi wala naman talaga, kahit even the Catholics themselves, sinasabi naman na wala talagang matibay na proof dun na talagang mukha yun ni Jesus. And then, ayan, yung circumstantial evidence. Dadaanan natin ng mabilis, 15 minutes. Okay. So, external evidence test natin ng scripture. Okay? Ibig sabihin, okay, do other historical material. Kumbaga, yung group A, meron ba nagpapatunay na group B, C, D, E na masasabi na yung kinukwento nila ay totoo? Okay? Pare-pareho silang wala na sa panahon natin ngayon. Pero yung history ng iba't ibang lugar sa point of view ng iba't ibang tao, mapapatunayan ba nila na pareho din yung kinukwento nito? O baka mamaya, gawa-gawa lang. What other sources apart from the documents under analysis, which is the Bible, that substantiate its accuracy, reliability, and authenticity? Meron bang other, sabihin na natin, ancient manuscripts na magbibigay na accurate talaga, na reliable at authentic ang New Testament? O sabihin na natin yung resurrection ni Jesus Christ. So, extra-biblical, ibig sabihin, not inside the Bible, na Christian. Okay? Extra-biblical Christian sources. Sino ito pong mga ito? Yung tinatawag natin Church Fathers. Kasi, most ng eyewitnesses na sinasabi natin is yung apostles. And then yung nagmana, ito yung term, yung custodians. Yung custodians ng eyewitnesses, okay, yung tinatawag natin na early church fathers. Okay? Yung mga naging disciples ng mga apostles. Alright? So sila mismo, yung mga naging disciples, they also wrote yung sinasabi nating copies ng New Testament. So we don't use them, alright? Pero dahil nag-exist naman sila in history, sila mismo ay nagsulat about events. Again, they are not canonized books. Instead, they are testimonies ng mga taong nag-exist noong panahon din ni Jesus Christ or mga naging disciples ng mga apostles. Alright? So, ano yung mga number na nakasulat dyan? Si Justin Martyr, mamaya makita niyo yung graph. Si Justin Martyr, nagsulat siya ng 268 copies. 10 copies ng Acts. 43 ng iba't ibang Pauline epistles. Ay, mga general epistles, Peter, John, okay? Revelation, kaya 330. And the other early church fathers. Ayan yung mga copies na nakita hanggang sa panahon. Actually, nadagdagan na yan 2021 ata itong document ko na ito. So, all in all, ang nagko-corroborate ng New Testament manuscripts ay at least
36,000 from the early church fathers. Kumbaga ganito, ulitin ko. Yung sinabi ni halimbawa, yung sinabi ni Jay na nangyari noong Biyernes, June, anong date ng Friday? June 21 ba? June 21. Kukwento si Jay. Paano natin papatunayan yung kinakwento ni Jay totoo? Sabi ni Ezekiel, ay nandoon din po ako. Okay? Hindi nila kinakailangan mag-usap. Kung hindi, dahil nandoon din si Jay. Ay, si Ezekiel. Ngayon, si Ezekiel, kinuwentuhan si Marvin. Si Marvin wala doon sa pangyayari na yon. Instead, naging custodian ng information si Marvin ni Ezekiel. Nakuha? Okay? Ayan yung early church fathers. Some of them were directly present nung time ni Jesus or, again, custodians ng information na nanggaling doon sa mga apostles or sa mga eyewitnesses. Okay? 36,000 sa New Testament yan, yung mga nakasulat natin na information. So sila mismo pinapatunayan po nila. Okay? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, wala na pong ancient manuscript na mas matibay pa kaysa sa Bible. Wala na. Not Roman history, okay? Not European history. No other ancient manuscript has more evidences than the New Testament. Kaya alam mo kapag may nagsasabi na, ay, ang Bible ay sulat lang ng tao. Mayroon bang libro na hindi tao nagsulat? Pasulatin mo yung alaga mong manok. 'Di ba? Kung makasulat 'yan. Lahat naman ng information sinulat ng tao. 'Di ba? Hindi naman pwede. We need to speak the same language in order for you to read the same manuscripts, 'di ba? So, going back, kaya po lahat yung binabasa po natin, yung Bible po natin, yun yung may pinakamaraming ebidensya. Kahit saang school ka pumunta, ito po yung pinakamatibay. Kaya sabi ko, kapag may nagsabi na, ay, ano lang naman yan ganyan-ganyan lang naman yan, hindi naman totoo yan. Alam mo talaga na, parang dumudura lang, pero wala talagang substance yung sinasabi. Kasi, alam mo, hindi niya talaga inaral. Okay? Nakikita nyo ba yung pangalan nila? Hindi, no? Ako din, eh. Close up. Okay. So, yung nakikita nyo po dyan, yung Christian movement sa East, tsaka Christian movement sa West. Alright? So, ito yung mga church fathers. Actually, ito yung mas tamang term. Jesus, apostles. Next in line, ang na-train ng apostle, apostolic fathers. Ang na-train ng apostolic fathers, tinawag na apologist at saka mga church fathers. Yan. Ayan yun. Tapos may tinatawag na tayo na Nicene period. Okay. Anyway. So, ayan po sila. Okay. Close up natin sa East. Punta tayo sa East. So, ito yung movement nila Ignatius. Ang gusto kong patunayan dito, kaya pinapakita ko sa inyo, nakikita nyo yung buhay nila? Nag-overlap. Hindi siya yung tipong, yung na-train niya, yung napagpasahan, yung custodian, hindi na nag-i-exist or hindi na buhay yung original or yung pinanggalingan ng information. So si Ignatius, buhay siya nung na-train niya si Papayas, ganoon din si Polycarp. Siguro si Polycarp narinig niyo na kasi si Polycarp, siya po ay personally discipled ni John. Ayan. Okay? And then the other, yan sila, nabasa nyo kanina, si Justin Martyr, sina umabot hanggang kay Africanus. So lahat yung custody of information or the custody ng nangyari doon kay Jesus Christ, hindi lang siya yung tipong chismis. Literal na yung mga tao na napagpasahan, buhay sila all throughout. Okay? Hanggang sa nabuo yung tinatawag natin na New Testament. Kasi 'di ba, noon scrolls yung ginagamit nila. So wala kang isang buong book. Pero noon, ayan, kailangan nila makumpleto. So, nung time nung Nicene, doon na siya nabuo talaga, sabihin na natin. Pero may mga kasi evidence na nagsasabi around 120, 130 AD, meron ng kompletong New Testament. Pero yung sabihin na natin na worldwide, historically known,
during Nicene period na. Ayan. Okay? Hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? So, banggitin ko ng konti. For example, yung Quran. Yung Quran daw, sulat daw mismo ni Allah yun. Ay, buang, no? Yun. Kaya, sabi nila, hindi daw tao nagsulat nun. Si Allah daw. Wala talaga siyang, manuscript background na masasabi mong firm yung Quran. Wala po talaga. So, anyway. Okay. Extra biblical na secular, ibig sabihin non-Christian. Kung kanina Christians, okay, na extra biblical sources, ito naman po mga non-believers, secular sources natin. So sino itong mga quotations natin? Okay, ito po sila. Ganyang kadami. Okay? So ulitin ko lang po ha, hindi po mananampalataya itong mga tao na ito. Iba sa kanila, buhay na nung nangyari kay Jesus Christ ito, kaya considered sila na eyewitness nung balita nung time na yun. Meron din na mga hindi. Ibig sabihin, napagpasahan din sila ng information. Ay, sorry. Sige po. Ayan. Okay? For example natin, si Julius Africanus, isa po sa mga church fathers. Ayan. And he would quote si Talos. Si Talos po, hindi si Thanos. Hindi to. Iba to. Okay. Ito yung sabi tungkol kay Jesus ha. Basahin ko na lang. Sabi niya, this event followed each of his deeds and healings of body and soul and knowledge of hidden things and his resurrection from the dead. Nakikita niyo yun? Non-believer po ito ha. Kinote niya yung bodily resurrection from the dead ni Jesus. Then sabi niya, all sufficiently proven to the disciples before us and to his apostles. Why? Kasi walang nakakita ng body ni Jesus. They were at power. Rome was at power back then. Bakit wala silang ma-prove na body kung talagang ninakaw yung body? Ano lang yung kakayanan ng mga apostles, ng mga disciples? Sila yung minority nung time na yun eh. And then, parang na-outsmart pa nila yung Rome. Hindi naman siguro, no? Kaya sabi ni Talos, napapatunayan ng kanyang mga disciples at kanyang mga apostles. After the most dreadful darkness fell over the whole world. Ano yon? Noong day na pinako si Jesus Christ. Okay, meron pang isang testimony, ang sabi niya, ang tawag niya doon, eclipse eh. Yan. Pero sabi ni Talos, darkness fell over the whole world. The rocks were torn apart by an earthquake and much of Judea and the rest of the land was torn down. Talos calls this darkness an eclipse of the sun in the third book of his histories. Without reason, it seems to me. So sabi ni Julius Africanus, ano yon? Si Talos, pinatunayan niya na yung mga bagay na nangyari kay Jesus Christ. So, again, this is a testimony from a non-Christian. Okay. Ay, mag-next. Okay. Okay. Ito, gusto ko ito kay Mara Bar Serapion. Okay, isang Syrian philosopher. Alam niyo naman ang Syria is just somewhere north ng Israel, di ba? Ito yung sabi niya. What else can we say when the wise are forcibly dragged off by tyrants? Tyrants yung tawag niya doon sa power in play that time. Their wisdom is captured by insults and their minds are oppressed without defense. Parang Parang, ang tawag mo dito? Parang rebelde yung pagkakasulat. What advantage did the Athenians gain from murdering Socrates? Famine and plague came upon them as a punishment for their crime. So, he is quoting yung iba't ibang mga tao. Okay? So, sabi niya, yung sa Greece, sa Athens, pinatay nila kasi si Socrates eh. O, ayan, nagkaroon tuloy ng salot sa kanila. Ayan yung ganti. Sabi mo, what advantage did the men of Samos gain from burning Pythagoras? In a moment, their land was covered with sand. What advantage, did the Jews gain from executing their wise king?
It was just after that their kingdom was abolished, God justly avenged these three wise men. Ano nangyari noong 70 AD? Sino nakakaalam? Bakit sinabi ni Mara Bar Serapio na, yan, dahil pinatay niyo yung king ninyo, yan tuloy nangyari sa inyo. Ano nangyari noong 70 AD? Sino nakakaalam? Yan. Destruction of Israel. Yung temple ng Israel nawala. Sinira, binagsak. Ayun yung nangyari. So 73 AD, ano sabi ni Mara Serapion? Sabi niya ganon, kaya sinirang Israel kasi pinatay nila yung hari nila. Grabe, no? Non-believer ito. Kaya sabi niya ganon, no? God justly avenged these three wise men. The Athenians died of hunger. The Samians were overwhelmed by the sea, and the Jews, desolate and driven from their own kingdom, live in complete dispersion. Yan. Kaya totoo lang po ngayon, pag tinanong mo yung mga Hudyo, ewan kung gaano katotoo yun, totoo lang, hindi na nila alam kung saang tribo sila nanggaling. Wala na po, kasi nga, ilang beses na nagkaroon ng dispersion or ng anong term dito? Ng exile ang mga Hudyo. Whether north or south. Okay. Sabi niya, Socrates is not dead because of Plato. Neither is Pythagoras because of the statue of Juno. Nor is the wise king because of the new law he laid down. What's the new law? The church covenant law, which is yung love. So, ibig sabihin, yung followers. Okay? Hindi ko na papahabain, pero may followers daw kada yung wise men po na yan. And kay Jesus, napatunayan dahil yung followers niya, they are living by their words, which is yung love. That's the new law. Alright. Let's do a quick 5 minutes na lang. Extend lang 5 minutes. Quick internal evidence test. So, pag sinabi natin internal evidence, yung mga tao na nasa loob ng scripture or ng manuscript. Yung mga nagsulat. Yan. Kaya internal evidence test. Alright. So, una, is written record believable? To what extent are the authors telling the truth? Does the document itself claim to be actual history written by eyewitnesses? Paano tayo masasabi na talagang totoo itong mga ito? May sinasabi si David Hume, okay, na test daw na kung totoo ba, kung credible ba yung mga witnesses, yung mga writers. How can you prove na yung isang writer, okay, na talagang totoo yung kanyang sinasabi? Okay, unang question natin, do the witnesses contradict each other? Kasi 'di ba alam niyo naman na ang Bible was written by at least 40 writers, 40. Was written 40 writers. So sabi ni David Hume, yung manuscript ba, yung lahat ng mga naging writers niyan, do they contradict each other? Okay. So, shortcut, the witnesses did not contradict each other. How so? Okay. Yung naalala niyo yung kay Jesus, guys, yung siya, tinusok siya sa tagiliran. Ano? Tapos sinabi nung centurion na, ay, talagang this is the Son of God. Hindi natin alam kung anong context nun, ano. Yung una, ako nakikita ko, one is yung innocence si Jesus. Talagang hindi kasi siya lumaban. Tapos, tuwang-tuwa ako nung narinig ko to kay Jim Warner Wallace na nag-iwan sa atin si Jesus ng scientific evidence ng death niya. Okay. Sabi na dito totoong namatay si Jesus. Ito yung sinasabi ko sa inyong flag room. Gagawa ako na mas maganda niyan. Drawing ito nung nakita ko lang sa internet years ago eh. Okay, ito yung flag room. Okay, ang flag room nakikita nyo, leather handle. Pagkatapos, andyan yung, leather din yung mga mahaba na yan. Mahaba po yan, mga ganyan. May mga meter. Pagkatapos yan, merong bone shard, knee pin, beads, and whatever. May pwede rin yan, may yung basag, yung bubog. Ayan. Kaya pagka pinalo sa'yo, talagang babaon. Kasi hindi lang po siya latigo eh. Okay? Flag room po siya. Okay. E yung kay Jesus Christ, ganyan po yung ginawa sa kanya. So, he was scourged. Hindi whipped, ha? Scourged ang tawag. He was scourged left and right. 40. Ang Jewish law kasi,
sinusunod pa rin naman ng mga Romans, kahit sila yung gumawa, 40 stripes. 40. Okay? 40 stripes. Wala? Ngayon ko na naisip yun 40 writers ang New Testament, ay ang Bible. 40 stripes ang kailangan. Parang sa katawan ni Jesus sinulat. Wow. Okay. So, ngayon yung ginawa kay Jesus Christ, ngayon yung pag-strike sa kanya. Ito yung spearhead, mga gayang kahabayan. Okay. Ngayon yung spearhead na ginamit kay Jesus Christ. Ngayon yung tinusok sa kanya. Now, going back doon, sabi po, tinanong ko din sa doktor namin dati sa church. Sabi ko, totoo ba yun na ganun yung mangyayari? Sabi niya, oo nga. Sabi niya pang ganun si Doc Rading. Sabi niya, hindi ko nga naisip yan until nung pinaliwanag ko raw ito. Sabi niya, oo nga, no. Ang ganun nga yung nangyari kay Jesus. Bakit? Either kasi yung circulatory shock, either pericardial effusion or pleural effusion. Ano yung pagkakaiba niyan? Pericardial effusion, parang na-stroke. So yung puso mo, yung heart organ, kapag na-stroke na, mababalutan na ng tubig. Alam niyo ba yung kapag yung tao namatay tapos hindi ka agad nakita? Alam niyo kung ano nangyayari? Nagbo-bloat yung katawan. Nagiging bloated. Kaya yung doon sa amin dati, hindi alam na namatay na kasi mag-isa lang sa bahay, mag-isa lang nabubuhay. Ang nangyari, nalaman kasi nagsasabaw na sa gate na matay. So, nagsasabaw na yung katawan. Kasi mangyayari nun, yung katawan magbo-bloat. Pagka-bloat, tsaka matatanggal yung tubig. Okay? Nag-start yun sa organs. So, kapag na-stroke na yung tao, yung mga organs niya nagaganon kasi, nagbo-bloat. So, yung pericardial effusion, magbo-bloat yung heart, magkakaroon ng tubig around the heart. Tapos kapag tuloy-tuloy siya namatay, kung halimbawa di siya galawin, tsaka maglalabas ng tubig. Tubig siya. Yung pleural effusion sa lungs. Kaya yan yung dalawang effusion na nakasulat kasi yung paraan ng pagkakatusok kay Jesus galing sa tagiliran, di ba? Pag ganun. Okay? So either ang tatamaan, syempre pareho, yung lungs at saka yung heart. So anong either dyan, pero malamang yung pleural effusion yung nangyari. Tapos, di ba anong nangyari? Pagtusok ng ganun, ang sabi ng Bible, tubig yung lumabas. Yan. Kaya patunay na si Jesus Christ talagang namatay. Tapos, pagkatapos 3 araw, yung na-stroke, yung pinatay, yung pinahirapan. Talagang. So, talagang patay po si Jesus. And then, ito pa, yung mga pumapatay kay Jesus during that time, ano po sila? Hindi naman first kill nila si Jesus yung mismong kahoy na ginamit kay Jesus, malamang marami ng kriminal na pinaggamitan, marami ng pinatay na tao. Isa lang si Jesus doon sa mga pinatay. Okay? Alam nila yung katawan, kapag yung katawan po talaga, patay na. Kaya may tinatawag na mortis triad. May 3 paraan para masabi na patay na talaga yung katawan. Yung una yung tinatawag na algor mortis. Wala na, malamig na yung katawan. Okay? Nakakapaka pa ako. Si Hana, kinakapa-kapa ako, malamig na yung katawan. Malamig na yung katawan. Kaya pag sinabi mo, ay, Dok, mainit ako, ay, buhay ka pa kasi kaya mainit ka pa. Ayan, diba? Susunod yung nawawala na yung rigidity. Ibig sabihin ito, diba? Yan, bumabalik ko, buhay pa. Pagpatay na yan, hindi na babalik yan. Tapos, yung lividity niya. Okay, livor mortis. Okay? Ibig sabihin yung fluids ng katawan mo, ayan. Iba na. Mawawala na, maglo-lose na yan yung fluid. Kaya iba na yung itsura talaga ng patay. Wala nang temperature, wala na yung init, wala na yung rigidity niya, nalulose na, pagkatapos yung lividity niya. Ayan. So kaya nga sinisiguro ng mga Roman soldiers yun, napatay na talaga si Jesus. So for sure, he was scourged, katapos tinusok yung tagiliran niya, sigurado kung chinek up yung katawan niya. Yung dalawang katabi niya na kriminal, binasag yung tuhod para hindi nila maiangat yung katawan nila. Kasi kailangan mo maiangat yung katawan para makahinga ka Hindi maka-expand yung lungs. So kailangan yung dalawa, bitin nila yung sarili nila. Si Jesus Christ, hindi nila pwedeng basagin yung tuhod due to prophecy, pero wala na raw kasing time. So, ang ginawa, ayun,
tinusok yung tagiliran. So yes, patay po talaga si Jesus and after 3 days, muli po siyang nabuhay. Yan. Wala na tayong time. Sensya na. Pero sige, last na to. Are there sufficient number of witnesses? Sapat ba yung bilang na nagsasabing muling nabuhay si Jesus, namatay talaga siya at muli siyang nabuhay? Okay, yung nabasa natin kanina. 9 different people, okay, na nagsulat ng New Testament manuscripts, all witnesses or contemporary to the events. And all of them, okay, all of these books bear witness to the miracle of the resurrection. At ang pinakamarami doon ay yung 500 na nagpasabi. Sabi pa doon ni Paul sa 1 Corinthians 15, yung iba daw buhay pa during his time. Nagpapatotoo pa rin talaga, nakita nila na nag-resurrect si Jesus Christ.